Ang 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 iglesia ng Thyatira na kung saan ay nagkaroon ng tinatawag na huwad na propesiya. Samantala, ang iglesia ng Sardis ay nakatulog sa mahabang panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isa lang sa iglesia nito ang nagkaroon ng magandang performance. Yung iglesia ng Philadelphia na kung saan ay nagtutupad ng mga utos at nagtsatsaga ng may mga pasensya sa paglilingkod sa Panginoon. At ang huli ay ang iglesia ng Laodicea na kung saan ay naging nanlamig ang mga miyembro ng iglesia nito. Ang tanong po, dito sa 7 iglesia na aking binanggit, saan po ba tayo nabibilang? Ano po ba ang kasalukuyang kalagayan natin sa ating paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon? At ano ang mga dapat natin isagawa at isabuhay upang manatili ang bawat isa sa atin na matatag hanggang sa huli ng ating mga buhay. Maaaring ilan po sa inyo ay pamilyar doon sa tinatawag nating parable of the fig tree. Okay, bigyan ko po kayo ng konting istorya kung ano po yung parable of the fig tree. Ito po yung istorya na kung saan yung isang farmer ay nagtanim ng fig tree. Yung kung lupain pinagtaniman niya ay may-ari po nito. Ngayon po, ang problema po, nagtanim siya ng fig tree. Okay? Ito isang uri ng prutas na matamis. Kadalasan ito po ay tumutubo sa malalamig na lugar at sa mga Mediterranean area. Okay po, habang lumalaki po ang puno ng fig tree, yung may-ari po ng lupang pinagtamnan ay laging dumadalaw sa lugar na yun. Lagi niyang sinisilip yung puno. Ito ba'y lumalaki o nagbubunga? Ang problema po, yung fig tree na yon ay hindi nagbubunga ng matagal na panahon. Nagalit na po yung may-ari ng lupa. Ang sabi ng may-ari ng lupa, ano ba itong punong ito? Ilang taon na kung saan ay nakikinabang sa matabang lupa, ay hindi lumalago at hindi nagbubunga. Naiinip na yung may-ari dahil wala siyang pakinabang. Pero patuloy at patuloy na kung saan, okay, ay pinagtanggol ng farmers. Sabi ng farmers, huwag muna kasi gusto ng may-ari ay putulin. Nang sa gayon ay mapagtamnan ng ibang tanim at pakinabangan pa. Ngunit pinagtanggol ng farmers. Sabi niya, bigyan pa natin ng 1 taon. Baka sakaling magbunga na po. Gagawan ko ng paraan na kung saan huhukayin ko ang lupa, bibigyan ko ng pataba, aalagaan ko. Bibigyan ko ng tender, loving, and care. Baka sakaling sa susunod na taon ay magbunga na ito. Pumayag po yung may-ari ng lupa. Huwag munang putulin yung tinatawag na fig tree na hindi nagbubunga. Kung pag-aaralan po natin yung banal na kasulatan, ito po yung tinatawag na kung saan yung pong fig tree ay kinumpara sa Old Covenant ng Israel. Ito po yung matatagpuan sa Jeremiah at sa Hosea. Na kung saan napakarami pong mga mananampalataya noon. Sa panahon na yon na hindi nagbubunga, hindi nagkaroon ng fruit of repentance sa kanilang mga kasalanan. But yet, again, binigyan sila ng pagkakataon ng ating Panginoon na kung saan
ay magbago sila. Ayusin ang kanilang mga kasalanan. Ito rin ang fig tree parables na to ay nagbibigay ng lesson sa ating mga individual at nais ipakita ng parable nito sa atin na kung saan ang ating oras ay hiniram lang natin sa ating Panginoon. Hindi ito permanente. Sandali lang ang panahong ilalagay natin dito. Kaya God has a limit in His patience. Oo, ang Panginoon ay mapagmahal, ngunit God's patience has a limit. Kung tayo ay hindi magsisisi, kung tayo ay hindi lalago, kung tayo ay hindi nagbubunga sa ating mga pananampalataya. Sabi po sa 2 Pedro, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay mga magsipagsisi. Ito ang isang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Kaya hindi natin dapat i-ignore o hindi tayo dapat magsawalang kibo o maupo na hindi tayo lumalago sa ating mga pananampalataya. Ang sabi nga po sa Isaiah, na kung saan dito sinabi, hanapin ninyo, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Marami po sa atin, ang akala natin, dito lang tayo. Pero hindi natin totoong pinasa puso yung ating paghahanap sa ating Panginoon. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang iliko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagat siya'y mapagpatawad ng sagana. Andito ang ating Panginoon. Kumakatok ang bawat isa na kung saan naghihintay ang ating Panginoon sa inyong pagkatok. Sa inyo na kung saan hinihintay niya ang bawat isa na magpatuloy, gumanap, at manatili sa inyong mga pananampalataya. Sa Revelation po, 3:20 sinasabi, narito ako't nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Pansinin po ninyo itong taon na ito sa loob ng 365 days. Ilang linggo na may pagsamba. Ilang linggo na may gawain tayo. Nakailan po ba tayo sa loob ng isang taon? Hindi po ako nagbibilang ng attendance. Pero ito po ay bahagi lang ng pagre-review natin kung ano po ba ang ating achievement. Kasi kung ang Panginoon naghihintay ng ganong katagal at tayo hindi kusa pa po talaga na voluntarily, openly, na lumalapit sa Kanya, wala pong mangyayari sa ating paglilingkod. Dito po sinabi niya, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin, at ako'y Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Minsan naiisip niyo po ba yung panahon na kung saan, bakit ako ma-attend naman ako ng aking pagsamba, linggo-linggo. Lagi ako nananalangin. Ang tanong po, yung bang ginagawa mong pagsamba sa iyo ay nasa puso mo?
yung iba yung panalangin sa Panginoon ay maanak. Sincere.